Hi! Welcome sa panibagong segment ng ating pag-aaral. Ito ay ang 10 Minutes Daily Devotion. Every week, mag-a-upload ako ng isang mahabang lesson para sa ating online Bible study. At everyday naman, mag-a-upload ako ng 10-minute devotional videos na pwede nating pagbulay-bulayan everyday. Okay, simulan na natin ang unang lesson para sa ating 10-minute daily devotion. Ang verse na pagbubulayan natin ay makikita sa John chapter 1 verse 14. Basahin natin. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Sa Tagalog, naging tao ang salita, si Jesus, at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos o puno, nag-uumapaw ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ayon kay John, si John na isa sa 12 disciples ni Jesus na laging nakasandal o nakahilig o nakadikit kay Jesus. Sabi niya, nakita nila ang glory or sa Tagalog, kaluwalhatian ni Jesus. At ayon sa kanya, ang kaluwalhatian ni Jesus ay puno ng alin? Ng grace and truth. Teka, glory ni Jesus equals grace and truth? Alam ko na yan eh. Wala na bang iba? Oops! Teka, huwag ka magmadali. Pag-aralan natin ng mas malalim para mas lalo nating maintindihan at ma-appreciate yung verse. Now, ano ba yung glory? Ang glory ay hango sa salitang Griego or Greek na doxa. Sabihin nyo nga, doxa? Teka, doxa ha, hindi Dora. Doxa na ang ibig sabihin ay visible manifestation of God's greatness, excellence, and majesty. In short, glory means the nature and the attribute of God. Sabi niya, si Jesus daw ay may glory or attribute ng Diyos or nature ng Diyos, at ito daw ay puno ng alin? Ng grace and truth. Now, para mas ma-appreciate at maunawaan natin ang gustong sabihin ni John, let me give you an analogy. Ang basong puno ng tubig ay nangangahulugan na wala itong ibang laman maliban sa tubig. Wala nang space para sa ibang bagay kasi nga puno na. Si Jesus ay puno ng biyaya at katotohanan. Kaya naman, lahat ng ginawa at sinabi ni Jesus na mababasa natin sa Bible ay base sa kung ano ang pumupuno sa Kanya. Ano nga ulit ang pumupuno sa katauhan ni Jesus? Tama, grace and truth. Ibig sabihin, kay Jesus, walang hate, walang inggit, walang anything na masama. Si Jesus mismo ang nagsabi. Sabi niya sa John 10:10, basahin natin. Verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masagana at lubos. Ayon kay Jesus, may dalawang dumarating daw sa buhay ng tupa. Yung tupa, tayo yun. Either daw yung magnanakaw or si Jesus. At anong purpose o layunin ng magnanakaw? Ayon kay Jesus, ang magnanakaw ay dumarating sa buhay ng tao para lang ano? Para lang magnakaw, pumatay at manira. Ibig sabihin, pag dumating sa buhay mo ang magnanakaw, aagawin nito ang joy mo, nanakawin nito ang health mo,
papatayin ng peace mo, sisirain nito ang relationship mo at ang lahat ng pinagpaguran mo. In short, lahat ng evil na pwedeng isipin mo gawain yan na magnanakaw. Hindi yan gawain ni Jesus at lalong hindi yan gawain ng Ama sa Langit. Ano naman daw ang purpose o layunin ng pagdating ni Jesus sa buhay ng mga tupa o sa buhay ng tao? Ang sabi niya, naparito ako para bigyan kayo ng buhay at take note ha, hindi lang basta buhay, kundi isang buhay na masagana at lubos. Napakalinaw. Si Jesus mismo ang nagsabi, lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo na para bang ninanakawan ka, pinapatay ka, o sinisira ka, lahat yan ay gawain na magnanakaw at hindi yan gawain ni Jesus. Kasi ang gawain niya daw ay magbigay ng buhay na masagana at lubos. Kaya nga sa susunod, pag may nabalitaan kayo na namatay or nagkasakit, wag niyong sasabihin na kinuha na siya ni Lord or kalooban siguro ng Diyos na magkasakit siya. Di nga. Paano mo nasabi na si Lord ang kumuha at nagbigay ng sakit? Ano ba ang kinamatay? Ano ba ang dahilan ng sakit? Ang linaw-linaw naman ang sabi ni Jesus, ang magnanakaw ay dumarating para pumatay, magnakaw at manira. Tapos sasabihin natin na si Jesus ang kumuha. Baka naman kaya namatay nasira ang kidney, kakainom ng alak. Or kaya naman nagkasakit kakakain ng pansit canton na araw-araw. O baka naman ilang taon ng puyat kasi nagke-K-drama marathon hanggang umaga pa at araw-araw. Tapos sasabihin natin kinuha na siya ni Lord. Hindi magandang accusation yon sa Diyos? Hindi ba pwedeng naging pasaway siya at pabaya? Pero syempre, pag nasa lamay ka or kausap mo yung may sakit, wag mong sasabihin yan sa harapan niya kasi hindi ka nalabing pag ganun. Ipag-pray mo yung may sakit at kung namatayan, makiramay ka na lang muna. Pero tandaan, wag mong i-associate kay Jesus or sa Diyos ang pagpatay, pagnanakaw or pagsira kasi hindi yan ang nature ni Jesus at ng Ama sa Langit. Malinaw po ba? Jesus is full of grace and truth. Kapag tumingin ka kay Jesus, ang makikita mo lang sa Kanya ay grace and truth. At anong sabi ni Paul sa 2 Corinthians 3 verse 18? Ngunit makikita nating lahat nang walang takip sa muka ang kaluwalhatian ng Panginoon. Tulad sa isang salamin, makikita natin lahat na tayo ay matutulad sa gayong anyo mula sa kaluwalhatiang tungo sa kaluwalhatian. Ito ay tulad ng nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu. Sabi ni Paul, pag natanggal na daw yung takip sa mukha natin, sa susunod pag-aaralan natin kung ano yung takip na yan. Sabi niya, mas lilinaw na at mas makikita natin ang kaluwalhatian ni Jesus. Ano nga ulit ang kaluwalhatian ni Jesus? Yes, ayon kay John, ito ay full of grace and truth. At ayon kay Paul, ang epekto ng pagtingin natin sa kaluwalhatian ni Jesus na puno ng biyaya at katotohanan, tayo din daw ay nagbabago kahalintulad ni Jesus. It means the more you see Jesus in His fullness, in grace and truth, the more you become like Him, full of grace and truth. Kaya naman, every day, let us study Jesus in His full glory. Let us learn about the grace and truth of Jesus nang sa ganon, everyday ay nagiging kamukha natin siya. Imagine the world with so many people like Jesus. Hindi ba napakaganda siguro? Walang nakawan, walang patayan, walang siraan. Kasi lahat tayo ay kagaya ni Jesus. Salamat sa pakikinig. Sa susunod na mga video, we will elaborate kung paano ipinakita ni Jesus ang grace and truth na katangian niya sa tao. Again, tandaan, mahal ka ng Diyos. Paalam!